Para sa mas mabilis na biyahe ng mga pasahero, target ng Department of Transportation ang interconnectivity ng mga tren sa Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan. Sa pamamagitan po yan ng Greater Capital Region Railway System. Balita hatid ni Joseph Moro. Sa Oktubre, target buksan ng Department of Transportation ng Phase 1 ng LRT1 mula Baclaran hanggang Parañaque. Kaya nga nagsususpindi na ang LRT1 ng operasyon nila tuwing weekend bilang paghahanda rito. We're installing a signaling system in the Parañaque stations, and then we will connect it to Line 1 signaling system. It will depend on the testing and commissioning of the signaling. Isa ang LRT1 sa 4 na linya ng tren sa Metro Manila, pero limitado ang sakop ng mga ito at mahirap para sa ilan ang magpalipat-lipat ng tren. Pero may plano ang DOTR na pagkabit-kabitin lahat ng mga proyekto ng tren tulad ng MRT4, MRT7, Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway sa pamamagitan ng Greater Capital Region Railway System. Sa ngayon, maaaring mauna ang pag-connect ng MRT3 at LRT1 sa pamamagitan ng isang common station na target paganahin sa susunod na taon. Isa yan sa mga pinag-aaralan. That's the reason why we want to privatize the operations and maintenance of MRT3. Kapag napagdugtong na ang dalawang linyang ito ng MRT3 at LRT1, ito ang magiging loop kung saan tila kakabit ang iba pang linya ng tren na ginagawa ng gobyerno tulad ng North-South Commuter Railway Project. Pinuntahan ng DOTR ang depot sa Clark, Pampanga kung saan 82% ng kumpleto ang mga pasilidad. Ito ang main depot ng buong NSCR or North-South Commuter Railway Project at dito gagawin yung mga heavy at light repairs sa mga tren kapag umaandar na ang proyekto. Itong depot na ito inaasang matatapos sa Hunyo. 2027 ang target na partial operability mula Valenzuela hanggang sa Clark ng NSCR. Ang Metro Manila Subway naman maaari ring dumugtong sa common station. Pati ang ginagawa pa ring MRT7. Sa Greater Capital Region Railway System, may nakalatag ng railway system na magdudugtong sa mga probinsya ng Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite at Laguna. Yun talaga ang dream natin, no? Na yung train system natin will be operational similar to the operations of trains in Japan or in other developed countries. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagdeklara na ng dengue outbreak sa lalawigan ng Iloilo dahil sa naitatalang pagtaas sa kaso nito. Ayon sa Iloilo Provincial Health Office, 36 sa 43 bayan at lungsod ang umabot na sa tinatawag na epidemic threshold. Sa tala ng Department of Health, Region 6, Iloilo Province ang may pinakamaraming kaso ng dengue sa rehiyon na aabot sa halos 4,000. Habang sa buong Western Visayas, aabot na sa mahigit 10,000 ang nagkakadengue ngayong taon. 23 na ang nasawi. Sabi ng Provincial Health Officer ng Iloilo, papaubos na ang supply ng test kit sa mga LGU, maging ang supply ng insecticide na pumupuksa sa adult mosquitoes. Paalala ng DOH, sundin ang 5S kontra dengue, search and destroy, self-protect, seek consultation, support fogging in outbreak areas at sustain hydration. Ito ang inyong Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang mga balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi! Natangay ng umano'y scammer na recruiter sa Iloilo City ang 180,000 pesos ng isang lalaking gustong magtrabaho abroad. Sa Lapu-Lapu, Cebu naman, aabot sa 28 million pesos ang halaga ng pinsala sa nasunog na warehouse ng furniture. Ang mainit na balita hatid ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Tulong-tulong ang mga tauhan ng Lapu-Lapu City Fire District, CDRRMO at fire volunteers sa pag-apula sa apoy na tumupok sa isang furniture warehouse. Tumagal na mahigit 1 oras bago tuluyang naapula ang apoy. Umabot sa 28 million pesos ang halaga ng pinsala. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi. Nga mao tumurong kong nagibugtog. So among gyasum na electrical. Pero as to what kind of kanang klase sa electrical nga sunog, mao pa namang gi-process kini na, ma'am. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng apoy.
Bibili daw sana ng aircon sa Bacolod City pero sa kulungan ng bagsak na isang mag-live-in partner. Nahulihan sila ng mahigit 2 million pesos na halaga ng iligal na droga. Ayon sa mga otoridad, palusot lang ng dalawa na bibili sila ng appliance. Matagal na umanong minomonitor ng pulisya si Alice Jerome na itinuturong aktibong miyembro ng Bugalon Drug Syndicate. Mobile sila kayo. Huwag sila nagatinarabla sa isa lang ka lugar. Kibot lang kami sa Gulgada na mga gisulod ng isa ka tawon bata. Nila si Raw nga muna, declare sila muna, may pulis sila kung may. Arestado rin ang umano'y runner nila. Naaresto rin sa Barangay Singkang Airport ang itinuturing na drug queen. Mahigit 1.7 million pesos na halaga ng shabu ang nakuha sa kanya. Ayon sa pulisya, nakulong na siya noon dahil sa iligal na aktibidad pero depensa naman niya matagal na siyang tumigil rito. Nagtitinda umano siya ng isda. Wala kami sa moto kadako kag diinto namon kwaon. Emosyonal ang isang lalaki sa Iloilo City matapos umanong matangay ng scammer ang kanyang perang 180,000 pesos. Sabi ng biktima, inutang niya ang pera para sana makapagtrabaho sa Canada kasama ang nobya. Adlaw-adlaw, blaser ka. Gano ka sang depression da. Adlaw-adlaw, hindi ka katulog sa panumdum, sa utang. Kita ko nanay ko ibe, permi. Amo na nga, dunaloy ko sa nanay ko nga. Paano yun mabayaran? October 2023, nang alukin umano sila ni alias Inday na magproseso ng kanilang mga dokumento. Ang pangako, makakaalis sila noong Enero. Ang inaraw ng lalaking biktima ang kumausap sa suspect. Gapatigid ko ya siya as kumari, as a best friend sang akon nga brother. Kag nagdadayon gid saya sa amon balaya antes siya maglakat sa gwa mo. Oo, mabuot man sa. Nagduda raw ang pamilya kay alias Inday nang pinispo nito ang pangakong alis na magkasintahan. Aniya, kailangan pa raw ng dagdag na 1,000 pesos para sa plane ticket. Damo na blang tao galing nga na-scam ya. Na kung why ko gimpos, wala kami tani kabalong damo nagli siya. Lain-lain man may Bicol, may Sambuanga kag Bacolod. Pati pa kay Isaya, ging scam yaman. Nauna nang nangako si Alice Inday na i-refund ang pera pero matapos ang ilang buwan, wala pa rin silang natanggap na pera. Plano ng pamilyang idulog sa NBI ang reklamo. Lalo't hindi na sumasagot sa kanila si alias Inday. We have to investigate them also. Kung hindi sila makakanto, hindi sila magpakita diri, we will be now constrained to file the necessary charges against that person of interest. Si alias Inday, posibleng masampahan ng staff at illegal recruitment in relation to cybercrime. Adrian Prietos, ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi pa rin nakikita ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation si Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Muling pumunta ang mga operatiba sa KOJC compound itong Biyernes para isilbi ang mga arrest warrant at contempt order ng Senado laban sa pastor. Hindi gaya ng pagsisilbi ng warrant noong June 10, pinapasok sa KOJC compound ang mga operatiba ng NBI. Isang gusali pa lang ang napuntahan nila. Kumbinsido pa rin ang Police Regional Office 11 na nagtatago ang pastor sa KOJC compound. Umaapela sila sa mga taga-suporta ni Kibuloy na hayaan silang magsagawa ng search operation sa compound. Sabi naman ng abogado ni Kibuloy at ng KOJC, wala nang saysay na magpabalik-balik ang mga otoridad sa KOJC compound kung parehong warrant lang din ang isisilbi. Naharap ang pastor sa mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking na dati na niyang itinanggi. Sumiklab ang sunog sa bubong ng hotel na yan sa Cairns, Australia matapos bumagsak ang isang helicopter doon. Ayon sa Australian Emergency Services, nahulog sa pool ng hotel ang ilang parte ng propeller ng helicopter. Nasawi ang piloto nito. Inilikas sa mga guest ng hotel dahil sa nangyari. 2 senior citizen ang dinala sa ospital at ngayon na-discharge na. Ayon sa Australian Police, hindi otorisado ang naturang flight. Nakikipagtulungan na raw sa investigasyon ang may-ari ng helicopter. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.